Para po sa devotion natin patungkol sa repentance, ito po yung pagsisisi. Now, dito po sa devotion natin, pinag-aralan natin ano ba yung tatlong elemento ng pagsisisi. Ibig sabihin, pag may kinulang na elements dito sa tatlo na to, hindi yung totoong pagsisisi. O hindi yung totoong repentance. Now, kung totoong ang Santong Espiritu ay kumilos sa buhay mo, yung tatlong elemento na yun laging kompleto. Hindi pwedeng kulang. Kasi kapag kinulang yon, ibig sabihin, hindi ka talaga nakatamasa or hindi mo talaga natanggap yung kaligtasan. Hindi mo talaga natanggap yung Espiritu ng Diyos sa iyong buhay. Kasi kung ikaw ay totoong nanampalataya sa Panginoong Jesucristo at tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos, laging kompleto to. Change of heart, change of mind, change of direction. May pagbabago ng puso, may pagbabago ng isip, at merong panunumbalik sa Diyos. So, yan po yung tatlong elemento ng repentance. Now, dito po sa application po natin, gusto kong emphasize yung pangatlo, no? Shun whatever breaks God's heart. Pag sinabi po nating shun, ito yung tatalikuran natin lahat ng mga bagay na nakakasakit sa puso ng Diyos. Now, tanong ko po sa inyo mga kapatid, ano po ba yung nagagawa natin na nakakasakit sa puso ng Diyos? Pwedeng laman ng isip natin na masama, pwedeng ginagawa ng ating mga kamay, sinasabi ng ating mga bibig, pwedeng lifestyle, ang hilig natin sa chismis, or ang hilig nating makipag-away, or masyado tayong magagalitin, or lagi tayong maiinit ang ulo, or meron tayong inaalaga ang mga kasalanan at bisyo na habang pinagpapatuloy natin, alam natin na labag sa kalooban ng Diyos at nakakasakit sa puso ng Diyos. Now, sabi po sa isang kanta, sa kanta ng Hillsong, no, yung Hosanna, meron pong linya dito na match dito. Sakto-sakto dito sa devotion natin. Sabi po rito, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Parang ano po siya, panalangin na sinasabi niya na, Lord, break my heart for what breaks yours. Hayaan niyo po ako maging broken, malungkot sa mga bagay na nagpapalungkot sa iyo. Minsan po kasi sa buhay natin, no, meron tayong mga ginagawang mga kasalanan na sayang-saya natin, tuwan-tuwa tayo sa kasalanan natin, napiplease natin yung laman, pero nagpapalungkot sa Diyos. Yung relasyon po natin sa Diyos, parang relasyon lang din po natin sa tao. Kapag gumagawa ka ng mga bagay na nakakalungkot sa asawa mo, mahal na mahal ka ng asawa mo, tapos ikaw puno ka ng bisyo, di ba? Karamihan yan sa mga lalaki, no? Syempre, pag bisyo ka ng bisyo, yung katawan mo, inaabuso mo. May taong nagmamahal sa'yo dyan. Syempre, pag nakikita ka ng asawa mo, todo ka sa paglalasing, o kaya todo ka sa paninigarilyo, or hindi ka maawat sa sabong, or sa sugal, yung mga bagay na nakakapagpasama sa atin, no? Sa katawan, or pwedeng sa moral, or sa kung ano man na nakakasama sa atin. Syempre, nalulungkot yung asawa natin, or anak natin, or magulang natin. Lalo na, kagaya nga sa devotion natin kanina, no, na-illustrate ko yung anak. Yung anak talaga, grabing makasakit ng, ng puso ng nanay at ng tatay. Kapag yung anak ay salbahe, puro masasama yung sinasamahang mga kaibigan, at pag nalulong sa masamang bisyo, talagang heartbreaking yun sa magulang. Kaya, sa relasyon natin sa Diyos, ganun din Kapag meron tayong ginagawang masama, tapos pinagpapatuloy natin, niyayakap natin yung masama, nakapagpalungkot yun sa Diyos. And minsan nga, yung masamang ginagawa natin, sayang-saya pa tayo, pero ang lungkot-lungkot na ng Diyos. No? Parang pinapalungkot natin yung Diyos sa mga bagay na ginagawa natin. Para pong sa magulang natin minsan, ang saya-saya nating nagbibisyo kasama mga tropa natin, pero pag nakikita ka ng nanay mo, sobrang broken, no? Pero kagaya nga dito sa panalangin dito at sa lyrics ng kanta, break my heart for what breaks yours.
tulungan niyo po ako, Lord God, na maging malungkot sa mga bagay na nagpapalungkot sa inyo. Imbis na masaya tayo sa kasalanan na ginagawa natin, malungkot na rin tayo kasi alam natin nakakapagpalungkot yun sa Diyos. Nasasaktan na din tayo sa ginagawa nating mali kasi alam natin nakakasakit yun sa Diyos. And I hope ganun din, hindi lang sa Diyos, no? I hope ganun din yung nangyayari sa relasyon natin sa ating asawa o sa ating magulang or sa ating mga anak, na hindi na rin natin ginagawa yung mga bagay na nakakasakit sa kanila. Bilang tanda na tayo ngayon nagsisi na at nanumbalik na sa Diyos. So, shun whatever breaks God's heart. Kaya kung ano man ang pumapasok sa isip mo na tingin mo nakapagpalungkot sa Diyos, now is the time to repent. At yung repentance po, laging may 3 elemento: change of heart, ibig sabihin na-convict ka talaga, change of mind, and change of direction. Now is the time to repent. Kung kinakausap ka ng Panginoon right now, maybe may nag-share ng devotion na to sa'yo, nitong discussion na to, at nangungusap si Lord sa'yo right now is the time to repent. Hindi ako yung nangungusap sa'yo, si Lord yung nangungusap sa'yo sa puso mo. Kasi hindi ko naman alam kung sa makakarating tong devotion na to or yung video na to. Hindi ko naman alam kung sino yung nakaharap dito sa screen ngayon, nakaharap ngayon sa cellphone na to, sa screen na yan. I don't know. Pero si Lord, walang aksidente sa kanya, no? Talagang nakarating tong devotion na to sa iyo para talaga magsisit manumbalik sa Diyos. So, do it now, no? Just pause and talk to God right now. Kung marami kang desisyon na nagawa na puro mali in the past, no? Lagi na lang palpak yung mga desisyon na nagagawa natin. At least eto, you will never go wrong when you repent and when you turn to God. Ito yung desisyon na hindi ka magkakamali. Ito yung desisyon na siguradong tama, no? Sa lahat ng palpak na ginawa nating desisyon, ito yung hindi tayo papalpak, hindi magkakamali. So, kasabi mo si Lord, and I hope to see you tomorrow, 5 a.m. dito sa devotion natin. God bless you po.